Hello, Sir Casper. Ako nga po pala si Frances, Tobong Nueva Ecija. Naniniwala ba kayo sa kababalaghan? Ako kasi noong mga panahong dekada 90 ay hindi talaga ako naniniwala sa mga usaping ganyan. Kaya naman sa tuwing nagbabakasyon kami sa probinsya ng Leyte at nagkakakwentuhan ng mga tiyuhin ko at mga magulang ko ay hindi ako nakikinig sa usapan nila. Pagkos ay lumalabas ako ng bahay at naglalakad-lakad. Hanggang sa noon ngang binata na ako at nagkaroon ng kasintahang taga-Antique, ay inaya ko siyang magbakasyon sa kanilang lugar upang sa ganoon ay makilala ko na ang kanyang pamilya. Nagkakilala kasi kami sa Maynila at base sa kwento ng kasintahan ko, ay matagal na panahon na rin siyang hindi nakakauwi sa kanila. Sa tuwing tinatanong ko naman siya tungkol sa pamilya niya ay nahahalata kong umiiwas ang kasintahan ko at hindi niya gaanong sinasagot ang mga katanungan ko. Kaya naman napagpasyahan kong ayain ko siyang magbakasyon sa kanilang lugar. Noong unay ayaw pang pumayag ni Melba. Marami siyang alibay na sinasabi. Pero syempre, dahil sa may pagkamakulit ako, kung kaya't hindi ko siya tinigilan hanggat hindi napapayag sa gusto ko. Hindi nga kalaunan ay nagtagumpay ako. Pumayag siya pero sa isang kondisyon. 1 linggo lamang kami sa kanilang baryo at babalik rin kaagad ng Maynila. Pumayag naman ako sa kondisyon niya. Kako, gusto ko lang naman makilala ng lubusan ang pamilya niya. At gusto ko ring malaman nilang malinis talaga ang hangarin ko sa kanilang anak. Inirapan niya naman ako at sinabihang hindi naman raw mahalagang makilala ko ang kanyang pamilya. Ang importante ay masaya kaming dalawa. At yun nga, noon ngang bumiyahe na kami pa Antique ay magkahalong kaba at tuwa ang nararamdaman ko. Naisip kong sa wakas ay makilala ko na ang pamilya ng kasintahan ko. Kaya nga lang ay may kung ano ang bumubulong sa isipan kong wag nang tumuloy. Sundin ko na lamang ang sinasabi ng kasintahan ko. Ngunit mas nanaig talaga sa aking isipan ang pumunta sa lugar ng kasintahan ko para makilala ang kanyang mga magulang. Pagdating namin sa kanilang baryo ay naglakad pa kami ng mahigit 20 minutos. Pagkatapos ay may makitid na daanan kaming nilalakaran at wala ng kabayan. May malawak na palayan na rin akong natanaw sa unahang bahagi. Malayo pa ba tayo, mahal? Paglalambing kong tanong sa nobya ko. Medyo malapit na tayo, mahal. Sa unahan lang ng palayang nakikita mo ang bahay namin. Tugon niya sa seryosong boses. Habang patuloy kami sa paglalakad ay nakikita ko sa kanyang parang hindi siya mapalagay at para bang kinakabahan. Panay kasi ang tingin niya sa likuran namin na para bang may hinahanap ng kung sino. Nang makarating na kami sa tahanan nila, masasabi kong napakasimple lamang ng kanilang bahay. Yari sa pawid ang bubungan at amaka naman ang dingding. Nakaangat sa lupa ang bahay nila na sa tingin ko ay mga nasa 1 dipa ang sukat mula sa lupa papunta sa sahig ng kanilang bahay. May nakita akong matandang babaeng sa palagay ko ay nasa edad 60 na. Nakangisi ito nang makita si Melba at nagmamadaling naglakad papalapit sa amin. Nang makalapit na ay nagmano ang kasintahan ko at nalaman kong ina pala siya ni Melba. Nagmano na rin ako at nagpakilala bilang nobyo ng anak niya. Sandali akong pinasadahan ng tingin ni Nanay Cora bago muling ngumisi at inaya na kaming pumasok sa kanilang bahay. Pasensya ka na anak kung makalat pa itong bahay natin.
Hindi ko kasi inasahang may darating akong bisita. Paghingi ng paumanhin ni Nay Cora at dagli-dagli ng naglinis ng mga nakakalat na damit. Humingi rin siya ng paumanhin sa akin at nagtanong kung ano ang gusto naming merienda. Huwag na po kayong mag-abala pa, Nay Cora. Busog pa po kami ni Melba. Wika ko sa ina ni Melba. Medyo noong una ay naiilang ako kasi kapag nagsasalita sila minsan ay sarili nilang lingwahe. Pero kapag nakaharap naman ako ay nagtatagalog naman ang mga ito. Naalala ko pa nga na hirap yung nanay niya. Makalipas ang ilang oras ay tinanong ko si Melba kung nasaan na ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ama. Hindi ko kasi nakikita ang mga ito simula nang dumating kami. Sinabi naman ng kanyang inang nasa bukid pa ang mga iyon. Sige na, umanik na kayo sa silid mo at magpahinga na muna. Tatawagin ko na lamang kayo kapag darating na ang mga kapatid at ama mo. Aniya sa amin ng ina ni Melba. Tumango naman ang nobya ko at inaya niya na nga akong pumunta sa silid na itinuro ng kanyang inang pahingahan namin. Bago pa man kami makapasok ng nobya ko sa silid pahingahan, ay nasipat ko ang katabing kwarto. Nakaawang iyon at may nakita akong maraming iba't ibang reboldong kulay itim. May mga larawan ng tao na nakadikit sa pader. Akmang magtatanong na sana ako sa nobya ko nang biglang magsalita sa likuran ko ang kanyang ina. Bagya pa akong napaigtad dahil sa gulat. Hindi ko kasi inasang susunod pala sa amin ang kanyang ina. Sa garalgal na boses at parang nagpipigil lamang magalit ay sinabi nito, dumiretso na kami sa katabing kwarto. Iyon umano ang silid tulugan namin. Napatingin naman si Melba sa kanyang ina at may pagtatakang nagwikang, alam ko na po kung saan ang silid na pagpapahingahan namin, Nay. Bakit pa po kayo sumunod? Hindi na umimik ang kanyang ina. Bagkus ay pumasok ito sa kwartong may mga rebolto at mabilis na isinara iyon. Nang makapasok na nga kami sa kwarto ay tsaka ko pa lamang naramdaman ang pagod. Kung kaya't pagkahiga ng pagkahiga ko, hindi ko na malayang tuluyan na pala akong nilamon ng antok. Hanggang sa nakatulog na ako. Nagising na lamang ako nang makarinig ako ng bulong-bulungan sa labas ng kwarto. Nang lingunin ko sa tabi si Melba, ay wala na siya sa kinahigaan ko. Naisip kong baka lumabas na siya ng silid at marahil ay iyon ang naririnig kong tila ba may nag-uusap sa labas ng kwarto. Makalabas na nga. Wika ko pa sa aking isipan. At sandaling nagkusot na mga mata bago naglakad palabas ng kwarto. Ngunit noong makalabas na ako ng kwarto ay wala naman akong nakikita mga taong nag-uusap. Sa halip ay isang napakalaking asong nagbabaga ang mga mata ang nakita kong kumaripas ng takbo palayo. Nagulat pa nga ako dahil sa nakakakilabot pagmasdan ang asong iyon. Ang buong akala ko pa'y bigla akong lapain ng aso pagkalabas ko ng silid. Mabuti na lang at tumakbo palayo ang asong iyon. Gising ka na pala. Pasyensya ka na kung hindi kita ginising ha. Napansin ko kasing masarap at mahimbing ang tulog mo. Nakangiting wika sa akin ng nobya ko. May bitbit siyang 2 mangkok. Kaya't kinuha ko na iyon at ipinasok sa silid. Ano tong dala mo? Tanong ko sa kanya. May natamis. Hindi kasi ako nakatulog kanina kaya lumabas na ako ng silid nang marinig kong dumating sila tatay. Tsaka nagluto na rin ako ng merienda natin. Tugon niya at hindi makatingin ng diretso. Ganun ba? Nasaan ang tatay mo at mga kapatid mo? Tanong ko sa kanya.
Napansin kong sandali siyang natigilan bago magsalita ng, umalis din sila kaagad. May importante daw sila kasing ginagawang trabaho sa bukid. Kumuha lang sila ng pangkonsumo dito sa bahay. Nang hinayang naman ako matapos sabihin sa akin ni Melba na bumalik kaagad sa bukid ang mga kapatid at ama niya. Dahil hindi ko man lang nakita ito at nakausap. Sinabi niya namang huwag ko na raw alalahanin pa yon. Dahil baka sa mga sumunod na araw ay bababa na ng bundok ang mga kapatid niya at ang kanyang ama. Masyado lang daw talagang abala sila ngayon sa pagtatrabaho. Si nanay lang ang makakasama natin ngayon dito sa bahay. Mabait naman ang nanay ko, kaya lang ay mahigpit niyang kabilin-bilinan niya sa aking huwag tayong lalabas ng 6:00 na ng gabi hanggang 5:00 ng madaling araw. Wika niya sa akin. Sumunod ka na lang sa patakaran ni nanay. Para sa atin lang din naman ang ginagawa niya. Dagdag niya pang sabi. Sa tono ng pananalita at kilos ni Melba ay para bang may itinatago siya sa akin. Hindi ko nga lang alam kung ano iyon. Sige na, kumain ka na at lalamig na yung niluto kong pagkain. Saad niya pa sa akin at ininguso na ang mangkok na kakalagay ko lamang sa lamisita. Nagmeryenda na nga kaming magkasintahan. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagmemeryenda mga kaswang, ay naitanong ko sa nobya ko kung nagmeryenda na ba ang kanyang nanay. Dapat sinabayan na lamang namin ito sa pagmemeryenda. Nakakahiya kasi. Kakarating lang namin tapos hindi man lang namin masabayan sa pagkain. Hindi sanay si nanay na may kasama siyang kumakain sa pagkainan. Huwag mo na siyang alalahanin pa. Tugon niya. Napakunot noon naman ako at napapaisip ng papaanong hindi sanay. Ibig sabihin ba niyan hindi sila sabay-sabay kumain? Marahil ay nabasa ni Melba ang iniisip ko kung kaya tagaran niyang sinabi sa aking simula raw nang magkasakit ang kanyang ina noong nag-edad siya ng 9 na taon ay hindi na ito sumasabay sa kanilang kumain. Kapag kakain ito ay sa loob lamang ng kanilang kwarto. At kahit anong aya nila ng kanyang mga kapatid noon na sumabay sa kanilang kumain sa pagkainan ay hindi talaga sumasabay ang kanilang ina. Kaya't nakasanayan na nila yon. Sige na, kumain ka na at huwag mo nang intindihan pa si nanay. Muling saad niya. Hindi na nga ako nagtanong pa ng kung ano-ano at kumain na lamang ako. Naging maayos naman ang unang gabi ko sa bahay ng kasintahan ko mga kaswang. Gaya ng bilin sa akin ni Melba, hindi na ako pwedeng lumabas ng silid pagsapit ng takip silim. Kung naiihi raw ako o gusto kong magbawas, sabihan ko raw siya para masamahan niya ako. Dahil delikado raw lumabas kapag magdidilim na. Noong unay nahihiya pa ako dahil sa kalalaki kong tao ay magpapasama pa ako sa kanya. Pero habang dumadaan ang gabing pananatili namin sa bahay nila, ay may mga naririnig akong kakaibang angel na sa palagay ko ay nagmumula sa katabing kwarto o sa silong. Basta, hindi ko mawari kung saan banda ang mahihinang pag-angil ng hayop na naririnig ko. Kaya naman sa tuwing naiihi ako o magbabawas ay nagpapasama na ako kay Melba. Naisip ko kasing baka mamaya ay may hayop na naliligaw sa silong ng kanilang bahay. Napapansin ko ring tila ba wala lang sa nobya ko sa tuwing ikinikwento ko sa kanya ang tungkol sa hayop na naririnig ko. Ang palagi niya lang sinasabi sa akin ay huwag ko na lang raw pansinin. Ganoon lang raw talaga ang kanilang lugar. Minsan may mga naliligaw na hayop. Isang araw noon, inaya kong pumunta ng bayan sa Melba para mamili ng gamit at iba pang mga pangangailangan sa kanilang bahay. Sinabi ko kasi sa kanyang hindi na muna kami babalik sa Maynila hanggat hindi ko pa nakaharap ang kanyang ama. Gusto ko kasing makilala ko naman ang kanyang ama.
dahil nakilala at nakausap ko na ang kanyang ina. Mabait naman si Naikura, palangiti. Kaya lang ay mailap kausap ito. Palagi ring nagkukulong sa kanyang silid at nanghihinat parang may matagal nang dinaramdam na sakit. Lalabas lamang siya kapag magtatakip silim na. At unang-una niyang gagawin ay magwawali sa labas ng bahay at magpapausok. Minsan ko na ring sinabihan ng nobya kong dalhin namin sa bayan ang nanay niya para patignan kung ano talaga ang sakit nito nang mabigyan ng lunas. Subalit mariing tumatanggi si Melba at ang lagi niyang sagot sa akin ay walang lunas sa sakit ng kanyang ina. Marami nang nalapitang manggagamot noon ng kanyang ama. Pero ni isa sa mga iyon ay walang nakakapagbigay lunas sa sakit ng kanyang ina. Hanggang sa sumuko na lamang umano ang kanyang ama. Nalungkot naman ako sa ikwento ng nobya ko at kinulit ko ng kinulit siyang patignan na namin ang kanyang ina sa ospital. Baka sakaling maggamot na ito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi ko napilit ang nobya kong patignan ng kanyang ina sa paggamutan. At yun nga, balik na po tayo sa kasalukuyang kwento ko kanina. Matapos kong ang ayain ng nobya kong pumunta ng bayan para mamalengke, ay nagmamadali na siyang magbihis. Tamang-tama ang ano dahil nabuburyo na siya sa loob ng bahay. Nang matapos siyang makapagbihis ay naglakad na nga kami papunta sa bungad ng baryo. Doon kasi ang sakayan ng tricycle. Habang naglalakad kami at natapat na sa maraming tao, ay may mga matatandang bumabati sa nobya ko at tinanong siya kung kailan pa siya dumating. Nakaraang araw lang po, Aling Imelda. Ngayon lang po kami nakalabas ng bahay. Medyo abala po kasi kami nitong mga nakaraan eh. Tugon ng nobya ko. Ngingiti-ngiti lamang ako habang kausap ng nobya ko ang matandang babaeng tinatawag niyang Aling Imelda. Habang nakikinig sa usapan nila, maya-maya pa ay kinausap si Melba ng isa pang matanda. Kaya't sandali siyang nagpaalam para lapitan ang matandang nakaupo sa may tindahang kumausap sa kanya. Ako naman ang hinarap ni Aling Imelda at parang nabigla siya sa kanyang sinabi. Dahil sa napatutop siya ng bibig. Anya pa, wala ba raw akong nararamdamang kakaiba sa bahay ng nobya ko? Katulad na lamang ng mga mahihinang paghangil o huni ng wakwak. Napakunot noon naman ako at napatingin sa matanda. Sasagot na sana ako nang makita kong mabilis nang lumapit si Melba sa akin at inaya niya akong umalis na upang hindi umano kami abutan ng hapon sa bayan. Napatingin na lamang ako sa matanda ng may pagtataka. Makaraan ang ilang sandali at nasa bayan na kami ay tinanong ako ni Melba kung ano ang sinabi sa akin ni Aling Imelda. May nabanggit ba raw ito ng kung ano-ano tungkol sa bahay nila. Umiling naman ako at sinabing wala namang nabanggit ang matanda. Bakit, mahal? May dapat ba akong malaman? Tanong ko sa kanya. Sunod-sunod naman siyang nagwikang wala naman umano. Naitanong niya lang dahil nakita niyang seryoso ang itsura ni Aling Imelda kanina habang kausap ako. Noon pa man chismosa na kasi ang matandang yun, kako. Baka mamaya kung ano-ano na ang sasabihin noon sa'yo. Ngumiti naman ako at sinabi sa kanyang, huwag siyang mag-alala dahil kung may sasabihin man ang ibang tao laban sa pamilya niya, hindi ko naman paniniwalaan ang mga iyon. Dahil siya lamang ang taong papaniwalaan ko pagdating sa usapin ng kanyang pamilya. Maraming salamat, mahal. Ngiting tugon niya sa akin. Sa paglipas ng mga oras at natapos na kaming mamalengke, ay umuwi na kami ng bahay. Saktong papalapit na kami sa bahay ay nakita kong may iilan ng tao sa bahay. Naisip kong baka dumating na ang ama at ang mga kapatid ni Melba. Noon ngang tuluyan na kaming makapasok sa bahay ay tama nga ang hinala ko.
Naroon na ang ama at mga kapatid niya. Kaagad na nagmano ako at nagpakilala sa kanyang ama. Magilaw naman akong kinausap nito at inaya pang magkape. Tumanggi naman ako at sinabihang nakapagmerienda na kami ni Melba sa bayan. Kako kung alam ko lang na darating sila ay dinamihan ko ng bumili ng merienda. Ayos lamang yun, iho. Nga pala, kumusta ang pananatili mo rito ng ilang araw? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba pinapabayaan nitong anak ko? Sunod-sunod na tanong niya. Ayos lang po ako, tay. Asikasong-asikaso nga po ako ng anak ninyo eh. Magalang na tugon ko. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Hindi kami kaagad nakababa ng bundok. Marami kasi kaming inasikaso eh. Tsaka hindi naman pwedeng iwanan ng mga ginagawa namin sa bundok dahil baka nakawin ng ibang tao. Pagpapaliwanag ng ama ni Melba. Wala po iyon, tay. Ako nga po ang humingi dapat ng pasyensya sa inyo dahil biglaan ang pagbabakasyon namin dito. Wika ko pa. Naging masaya ang hapon kong iyon, mga kaaswang. Medyo nagkaroon kami ng unting kasiyahan. Nagkainuman kami ng mga kapatid na lalaki ni Melba at ng kanyang ama. Dahil sa mabilis akong malasing kung kaya't maaga pa lamang ay bagsak na ako sa higaan. Magpapasado 12:00 na ng gabi noong maalimpungatan ako. Nakaramdam ako ng pagkaihi kaya naman nagmadali na akong naglakad palabas ng bahay. Sapo-sapo ko pa ang ulo nun kasi medyo masakit. Ewan ko ba, Sir Casper, kung bakit na mga sandaling iyon ay nawaglit sa isipan ko ang kabilin-bilinan sa akin ng kasintahan kong huwag lumabas ng kwarto kapag hindi siya kasama. Dahil sa ingihi na nga ako ay patakbo kong tinungo ang banyo. Pagkarating ko ay kaagad na akong umihi. Nang matapos na ako ay naglakad na ako pabalik sa loob ng bahay. Dahil sa gilid kasi ng bahay ang banyo nila, kaya lalabas ka pa, Sir Caspar, para lamang magbanyo. Habang naglalakad na nga ako pabalik, nakarinig naman ako ng mahihinang pag-angil. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko at nagpalingalinga. Subalit ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko ang ina ni Melba. Nakatayo ito sa di kalayuan sa akin. Sabog-sabog ang buhok at namumula ang mga matang nagbabaga. Panay rin ang pagpitik ng liig niya na para bang may sakit na epilepsy. Nay Cora, sambit ko na nanginginig. Mas lalo akong kinalabutan nung bigla na lamang dumapa sa lupa na parang bayawak ang matanda habang hindi inaalis ang pagkatitig sa akin. Tapos ay mabilis nang gumapang iyon. Nagkukumahog na akong tumakbo magpasok lamang sa loob ng bahay dahil sa labis na takot na nararamdaman ko. Noon ngang makapasok na ako ay siyang paglabas ng ama ni Melba at may bit-bit itong pamalo. Cora, bisita ng anak natin yan. Inatake ka na naman ng pagiging aswang mo't. Hindi ka na naman nakakakilala ng tao. Ilang beses ko nang sinabi sa iyong itali mo ang sarili mo kapag nakakaramdam ka ng hindi tama sa katawan mo. Galit na wika ng ama ni Melba at mabilis nang nilapitan ng nilalang na walang tigil sa pagtulo ang mga laway. Pagkalapit nito ay mabilis nang tinalian ang matanda at tinatak papasok sa loob ng bahay. Dinala ito ng ama ni Melba sa katabing silid na hinihigaan namin at itinali. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nakasunod lamang ako ng tingin sa bawat galaw ng dalawa. Maya-maya naman ay tinampik ako ng ama ni Melba at nagwika. Huwag umanaw akong matakot dahil walang mangyayaring masama sa akin. Ilang sandali rin ay nagising naman si Melba at agarang lumabas ng kwarto. Nagtanong pa siya kung bakit lumabas ako ng silid nang hindi sinasabi sa kanya.
Bago ako sumagot ay umupo muna ako dahil hindi ko na mapigilan pa ang pangangatog ng mga tuhod ko. Nang makaupo na nga ako ay ipinaliwanag ko sa kanya kung bakit hindi ko siya nagising pa. Umupo naman sa tabing upuan ang ama ni Melba at doon nga ay ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Aniya pa, nayanggaw ang ina ni Melba noong kabataan pa ng nobya ko. Dinala niya ito sa paggamutan ngunit ni isa ay walang nakakagamot dahil matindi ang kapit ng nilalang sa sikmura nito. Kaya naman ang ginagawa niyang paraan na lamang ay itinatali niya ang ina ni Melba kapag nakakaramdam na ito ng kakaiba sa katawan. Kapag nasa trabaho naman siya ay mismong ang ina na ng dalaga ang magtatali sa sarili upang hindi makapanakit ng ibang tao. Ngayon lang umano nakalabas ng bahay ang asawa niya. Marahil ay hindi nito napigilan ang sarili dahil may dayong nanunuluyan sa bahay nila. Pasensya ka na talaga, iho. Hindi namin intensyong takutin o saktan ka. Paghingi ng paumanhin ng ama ni Melba. Naliwanagan naman ako matapos sabihin ng ama ni Melba ang lahat. Simula nga noon mga kaaswang ay naniniwala na akong totoo talaga ang mga aswang. Dahil mismong mga mata ko na ang nakakakita. Pero sa kabila ng lahat noon ay minahal ko pa rin si Melba. Sa ngayon po ay may 3 na kaming anak. 2 lalaki at 1 babae. Dahil din sa nangyari nung gabing iyon ay hindi umabot ng 1 linggo ang bakasyon namin. Kinabukasan ora mismo ay pinaalis na kami ng kanyang ama. Pero base sa mga kwentong naririnig ko, ang aswang daw ay takot sa asin. Pero bakit? Yung mga ulam namin ay may timpla at may sarili silang asin. Ano ba talaga ang totoo? Kung naguguluhan din kayo, dito ko natatapusin ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po at mag-ingat kayo. Ang pinaka-importanting gawin natin sa araw-araw ay huwag kalimutan magkape. Siyempre hindi na bago yun eh. Laganap ang samahan o grupo ng mga bandido noong dekada 80. Sila ang grupo samahan na taliwa sa kautusan ng gobyerno, kaya madalas magkakaroon ng giyera sa pagitan ng sundalo at ng mga ito. Don Hermen, nariyan na ang ilan sa mga kasamahan ng mga bandido. Manghihingi raw ng buwis. Imporma ng isa sa mga katulong ni Don Hermen sa kanyang asyenda. Ito si Mang Tikboy, ang kanyang kanang kamay sa asyenda. Sir Beguenza, hindi tayo magbibigay ng buwis dahil hindi sila batas. Diretsong wika ng Don. Nag-aalinlangan si Mang Tikboy na harapin ang mga bandido. Matapos tumanggi ang Don na magbigay sa mga ito ng tinatawag na taunang buwis. Sa utak nito ay baka ito ang pupugutan ng ulo dahil ayaw nang magbigay ng pera ni Don Hermen. Pangatlong taon na ng pagbisita ng mga ito sa asyenda ng mayamang si Don. At bawat taon ng pagbisita nito ay bulto-bulto ang pera na nakukuha ng mga ito sa kita ng kanyang asyenda ng tubuhan at manggahan. Sasabihin ko na po ba ngayon, Don Hermen? Tanong ni Tikboy ang kanyang kanang kamay. Natural, puntahan mo. Pauwiin mo ang mga iyon. At sabihin mong huwag nang bumalik ba dahil ubos na ang pasyensya ko sa kanila. Huwag nila akong matakot-takot dahil kayang-kaya ko silang ubusin. Banta ni Don Hermen sa mga ito. Bakas ang nervyo sa mukha ni Tikboy habang pabalik sa malaking gate ng malaking bahay ni Don Hermen. Ang malaking alamansyo na bahay ng Don ay nasa gitna mismo ng asyenda niya. Ilang sandali pa ay bumalik na si Tikboy at nag-aalangan na nagsalita tungkol sa iniwang mensahe
ng mga rebelde. Ano? Bakit parang tinakasan ka ng dugo? Tinakot ka ba nila? Tanong niya sa kanyang kanang kamay. Namumutla at pinagpapawisan ito. Kaya halatang takot sa kung sino o kung anong banta na iniwan dito. Kasi Don Herman, ang sabi ng isa ay babalik sila mamayang 12:00 ng gabi para sunugin ang iyong malawak na tubuhan. Mawawalang silbi daw lahat ng iyong mga produkto mo dahil sa kadamutan mo. Mahabang pahayag ni Tikboy kay Don Herman. Ganoon. Sige, hayaan mo silang sa kanilang banta. Tanging sagot ni Don. Hindi siya aatras sa mga ito. Yaman niya, desisyon niya. Teritoryo niya ay para lamang sa pamilya dahil nagbabayad siya ng tamang buhay sa gobyerno. At hindi sa kung sino lang na samahan o organisadong samahan. Kinagabihan ay hindi natulog si Herman. Ang mga bandido ay nabangan niyang dumating sa kanyang teritoryo at ipinamangako niya sa sarili na wala siyang bubuhayin sa mga ito. Hanggat gusto ng mga ito ng laban ay hindi niya mga ito uurungan. Kung ilan man ang darating sa gabing iyon, lahat ng mga iyon ay magiging imbak na karne sa kanyang frigider. Nakapamunas na siya ng langis sa buong katawan. Isa na siyang ganap na malaking paniki na may mahabang pakpak. Nakapatong sa kanyang bubong na may 3 palapag at malapalas yung bahay. Kitang-kita ng kanyang 2 mata ang paparating na nasa 4 katao. At doon nga mga ito patungo sa kanyang tubuhan. Talagang susubukin niyo ako. Kung ang iba ay kaya niyong gawa ng ganito, pues ako hindi. Wika ng Don sa sarili. Agad niya ang mga itong sinalubong. Naglalakad ang mga ito patungong tubuhan niya na may nakasabit na armalite sa katawan ng bawat isa. Sige, buksan niyo ang sisidla ng mga petrolyo. Sunugin na ang napakalawak na tubuhan ng kahamang Don. Utos ng isa. Iyon si Kaelian. Isa sa mga kasamahan ng organisadong grupo na ito. Hindi pa nabuksan ang takip ng sisidlan ay bumungad na sa harapan ng mga ito ang nakakatakot at napakalaking nilalang. At iyon ay si Don Herman. Para sa ang dala niyo? Tanong niya. Habang galit na nakatingin sa malalaking container na alam niyang petrolyo iyon dahil umuusbong ang amoy. Gagamitin lang namin ito para mabilis matupok ng apoy ang hasyendang ito. Sagot ng isa sa mga bandido. Patuloy lang ang mga itong abala sa kanilang ginagawa. Hindi man lang nila hinanap ang pinanggalingan ng tinig kaya bumulusok si Don Herman paitaas. Dinig ng mga ito ang napakalakas na hangin na naiwan ng bumulusok na si Don Herman. Palapit na siya sa mga ito at mabilis na dinagit niya ang isa sa mga bandido. Dinala niya ito sa mataas na papawirin. Gulat na napatingala ang mga kasamahang bandido. At ilang sandali lang ang lumipas ay bumagsak na sa harapan ng mga ito ang katawan ng wala ng buhay na kasamahan. Wasak ang ulo nito matapos bumagsak sa harapan ng 3 kasamahang bandido. Naalarma ang mga ito at isa-isang kumasa ng kanilang bitbit na armas. Walang direksyon ang pambabaril ng mga ito. Basta't naririnig ng mga ito ang huni ng napakabangis na aswang. Mahirap ito. Masyadong delikado sa ating party. Nakikita tayo ng aswang pero siya ay hindi natin makikita. Puna ng isang si Cabaldo. Baka isa-isahin tayo niyan. Takot na wika ni Kaelian na nakatingin pa rin sa wasak na katawan ng isang kasama. Tila nagsisisi na ito kung bakit nagboluntaryo itong sumama para sa maling gawain. Atras tayo. Hindi natin nakikita ang ating kalaban kaya mahihirapan tayong lumaban. Utos ni Cabaldo. Sana pala sinama na natin si Canton. May anting-anting iyon na pangontra sa lahat ng nilalang ng dilim. Puna ni Ka Tomas.
Nasabak yun sa gera. Alam niyo naman na kanang kamay iyon ni Commander. Swerte ng mga taong kagaya nila. May pandepensa na anting-anting kaya siguradong hahaba ang buhay nila. Samantalang tayo, swertehan lang kung makasalba sa kinaharap na gera. Puna ni Kaelian. Sang-ayon ang dalawa dito, ngunit buo na ang kanilang paninindigan. Walang pwedeng atras sa ngalan ng pagkakaisa. Iyon ang kanilang sinumpaan bago pumasok sa isang matatag na samahan. Kawawa naman si Kanuli, marahil ngayon ay pagkain na ito ng aswang na nakaaway natin. Puna ni Cabaldo. Wala na tayo magagawa, Cabaldo. Mamamatay tayo kasama niya kung hindi natin siya iiwanan, sagot ni Kaelian. Samantalang, nakasunod lang ang mga mata ng Don sa tumatakbong kasamahan ng kanyang biktima. Sige lang, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mabuhay sa ngayon. Subalit sa susunod na magtatangka kayo uli sa aking asyenda, sinisiguro kong hindi ako mag-alinlangan na gawin kayong imbak sa aking perigider. Wika ng Don sa sarili. Bumulusok na siyang pababa at nilapitan ng walang buhay ng biktima. Inubos siyang sipsipin lahat ng dugo nito at pagkatapos ay naging ordinaryo na siyang Don. Bumalik na siya sa ordinaryong anyo at hindi niya tinantanan ang katawan ng bandido. Karga niya ito sa kanyang balikat. Nalamat na ito dahil nausala na niya ng kapangyarihan na Latin. Kaya ang paningin ng mga tao na nakakakita ay isang walang buhay na katawan ng puting tupa. Pagdating niya sa bahay ay sinalubong kaagad siya ni Mang Tikboy. Ako Don, ako na lang sanang kumuha. Kinarga mo pa ay talagang napakabigat na karning iyan eh. Puna ni Mang Tikboy. Wala man lang itong napuna sa kakaibang lansa ng sinasabi ng Don na isa lang iyong tupa. Ayos lang boy, isa lang din naman yan. Pakikatay na lang ang tupa na yan. Nabigti yata. Sayang sana kaso wala tayong magagawa. Kakainin na lang. Pagsisinungaling ng Don. Walang alam si Tikboy na nilamat ito ng Don. Dahil ang karga na itong tupa ay isa pala sa mga rebelde. At kapag babalik pa para mang-aabuso ang ibang kasamahan nito, maluwag ang kanyang napakalaking perigider. Tiyak magkakasya pa rin ang iba sa mga iyon. Akala talaga ni Tikboy ay totoong tupa talaga ito. Kasi may mga tupa ang amo niya. Inakala ng Don na natakot na mga ito sa sampol na ginawa niya sa mga kasamahan ng mga ito. Ngunit nagkamali siya dahil kinabukasan, nabalitaan na lang niya ang kanyang palayan ang pinunteriya ng mga ito. Don Hermen, yung palayan niyo po naging abo lahat. Imporma ng papalapit sa kanya na kabo ng napakalawak niyang lupain. Anong ibig mong sabihin? Kabadong tanong niya. Hindi sumagi sa isip niya na posible pang ituloy ng mga ito ang naging plano sa ibang area ng kanyang asyenda. Hindi ko alam kung anong nangyari Don Hermen. Basta't nadatnan ko na lang kanina madaling araw ang buong palayan na nagbabagan na lang ang ibang parte. Ang iba kasi ay naging abo na. Mahabang kwento nito. Natahimik si Don Hermen. Walang ibang gagawa ng bagay na iyon kundi ang mga bandidong galit sa kanya dahil hindi niya naibigay ang kahilingan ng mga ito. Kalahating milyon ng sako-sakong palay ang nawala sa produkto ng Don. At hindi siya papayag na walang may managot. Lahat ng mga iyon ay magbabayad. Don Hermen, paumanin pero hindi ko kagustuhan ang nangyari. Halos maiyak na ang kabo. Dahil sa takot na dito ikarga ang lahat ng pinsala. Alam kong wala kang alam. Huwag kang mag-alala. Hindi sa iyo ang pagkukulang. Wala kang pagkukulang Manong Tonyo. Kalmado lang na sagot ng Don. Nabunutan naman ito ng tinik. Wala naman kasi itong kakayahan na magbayad. Kahit pa ipakulong ito ni Don Hermen ay kulang pa rin yata ang habang buhay na pagkakakulong nito
para mabayaran lahat ng naperwisyo na ekta-ektarya na palay. Hinintay ng Don ang muling pagsapit ng kabilugan ng buwan. Handa na siya para hanapin ang pinagkukutahan ng mga bandido na ito. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya mabigyan ng hustisya ang nangyari sa produkto niya. Pinaglalaanan niya iyon ng malaking halaga ng pera para magkaroon ng masaganang ani. Subalit nawala lang lahat. Hindi siya makakapayag. Hindi iyon katanggap-tanggap. Pagsapit pa lang ng 6:00 ng hapon ay wala na siya sa kanyang bahay. Maaga niyang hinanap ang kuta ng mga ito. Inikot niya ang malalapit na masukal na kagubatan at matagal na rin bago iyon nahanap. Habang nag-iikot ay nahagilap niya ang isang liwanag ng apoy. Isa iyong siga ng mga tuyong kahoy, kaya nilapitan niya ito sa pag-aakalang mga bandido ang mga ito. Ngunit na makita niya mga sundalo pala ito ay agad siyang lumayo at naghagilap pa. Hindi pa man siya masyadong nakakalayo sa bukeri na iyon nang makakita na naman siya ng siga ng apoy mula sa di kalayuan. Halos 1 kilometro na lang ang layo ng mga ito sa grupo ng mga sundalo na nauna niyang nakita. Nakasisiguro siyang ito na ang mga bandido. Lumapit pa siya para masiguro na ito nga yun. Hindi siya nagkamali at may naisip siyang bagay para malipol ang mga ito ng mga sundalo. Bumalik siya sa grupo ng mga sundalo at nagpahabol sa mga ito upang matuntun na kaagad ang kalaban. At matapos ng misyon ng mga ito sa bukeri na iyon, hindi siya nagkamali ng taktika. Dahil nang makita siya ng isa na kunyaring nakasilip siya sa likod ng puno, sumigaw ang isang kasamahan para maalarma ang lahat. "May kalaban!" sigaw ng isang sundalo. Agad siyang tumakbo at nagpahabol sa mga ito. Hindi siya nagpawala sa paningin ng mga sundalo upang masiguro na hindi makawala sa mga mata ng mga ito. Hanggang mamataan na rin ng mga sundalo ang bonfire ng mga rebelde. Biglang pinagpuputakan ng mga ito ang mga rebelde at hindi ang mga ito nakapaghanda. Bawat isang gustong tatakas ay si Don Hermen agad ang sisistensya. "Aswang!" sigaw ng isang rebelde nang salubungin ni Don Hermen. "Matapang ka naman, hindi ba? Sige, halika. Labanan mo ko." Agad nitong itinuon kay Don Hermen ang nakakabit na baril sa balikat nito. Ngunit bago pa iyon pumutok ay nasugod na ito ni Don. Dinakma niya kaagad ang liig at hindi binitawan hanggat hindi naubos ang dugo nito. "Hindi ako papayag na may matitira sa inyo." Galit na wika nito bago tuluyang binitawan ang wala ng buhay na katawan ng rebelde. May namataan na naman siyang tumatakbo palayo. Agad siyang lumipad patungo roon at hinuhulog ang katawan nito sa nakausling bato. Kaya wasak at hindi ito makilala nang tumama sa lupa. Inikot pa niya ang buong bukid, patuloy pa ang putukan. Kaya ibig sabihin ay hindi pa tapos ang laban ng mga ito. Lumapit pa siya ng konti sa mga rebelde. Nasa 5 katao na lang ito. Kaya iniisa-isa na niyang dagitin ang mga ito. "Nasaan ka na, Kadumeng?" Takang tanong ng isa nang biglang nagsisigaw ito na tila ba ay may humihila dito palayo. "Mukhang hindi lang sundalo ang kalaban natin dito," puna ng isa. "Tumakas na tayo. 4 na lang tayong natitira," reklamo ng isa. "Wala ng pag-asa. Napaikutan na nila tayo. Marami sila. At hindi lang sila ang kalaban natin," puna ng isa ring kasamahan. Hanggang sa mamataan ng mga ito ang isang nilalang na bumulusok mula sa itaas at papunta sa kanilang kinaroroonan. Pinagbabaril siya ng isang nakakita sa kanya, kaya mabilis muna siyang tumakas dahil nasa peligro ang kanyang buhay. Mukhang nakahalata na mga ito kaya hindi na siya nakisawsaw pa. Hinayanan niyang maglaban ang mga ito. Total ay 4 na rebelde na lang din ang natira. Ang mga sundalo na ang bahala sa mga ito. Umuwi na siya at naghintay na ng mag-umaga para sa balita. Maaga ngayong inanunsyo sa radyo.
Napangiti siya at lumuwag ang loob dahil sa wakas ay matatahimik na ang buong bayan laban sa mga abusadong rebelde. Don Hermen, mukhang matatahimik na ang ating bayan ah. Wika ng kanyang kanang kamay na si Mang Tikboy. Bakit? Tanong niya kunyari. Naubos daw ng mga sundalo ang mga rebelde sa bukid. Aboy, magandang balita nga yan. Opo, Don Hermen. Sakit sa ulo ang mga iyon. Tignan mo nga naman ang produktong palay. Ubos lahat dahil naging abo. Ayos lang yan, Tikboy. Makakabawi din tayo sa susunod na taon. Tanging wika niya. Simula noong huling sagupaan ng mga ito ay hindi na nagiging tuso ang mga ito. Takot na rin ang mga grupong ito na lumapit sa lupain ng Don. Saganang ani at tulong muli sa kababayan ang pinagtutuunan ng pansin ng Don Hermen. Ang makatulong sa kapwa ay isang kasayahan sa puso ng Don na hindi man biniyayaan na magkaroon ng normal na pagkatao, ngunit mayroong busilak na puso. At dahil patapos na ang kwento, magkape ka ulit.